Ito po ang ito po ang mukha ng big boss nung Zunyuan, si Wang Jiang. Siya po ay mayroong 3 pasaporte at ayon sa ating impormasyon na nanggaling sa Bureau of Immigration, hindi pa po nakakalabas ng Pilipinas si Wang Jiang. Siya po ay may passport ng Cyprus, may passport ng mainland China at may passport po ng Saint Kitts. At siya po ay fugitive. Meron pong ibinigay na warrant of arrest sa Bureau of Immigration sa PAOK, ang People's Republic of China, para kay Mr. Wang Jiang. Initially po, sa pakikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matunton sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter sa pag-iikot para makatakas. Paano ba? Yes. Itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor. Yan po yung chopper ko po dati. Paano ba? Ang hawak niya is 4 na passport. Isa dyan is 3 passports. Isa dyan is a Cyprus passport, no? So in other words, yung partner mo is a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. So, Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. Paano ba? Merong mga dokumento tayo nakita na di umano ay may koneksyon ang kasalukuyang local chief executive ng Bamban sa operasyon ng Zunyuan at yung dating operasyon ng Hongsheng. Ang ating SILG ay nagtalaga ng isang task force kung ano nga ba ang pananagutan kung meron man ang naturang chief executive ng Bamban. Paano ba? So, ito nga po, dito ay medyo malaliman ang aming investigasyon sapagkat nakita po namin ito na mayroong koneksyon di umano ang kasalukuyang alkalde ng Bamban, si Mayor Guo, sapagkat nung 2020, nung siya po ay pribadong mamamayan pa lamang, she was the one who applied for the letter of no objection doon sa sangguniang bayan ng Bamban for 10 Hongsheng. Paano ba? On April 5 din po, gawa ng merong mga dokumento tayo nakita na di umano ay may koneksyon ang kasalukuyang local chief executive ng Bamban sa operasyon ng Zunyuan at yung dating operasyon ng Hongsheng. Ang ating SILG ay nagtalaga ng isang task force kung ano nga ba ang pananagutan kung meron man ang naturang chief executive ng Bamban. Next po. Ito po yung kasalukuyang isinasagawa pa namin. Marami ho kaming nakita mga nakakalungkot na mga bagay-bagay sapagkat itong mga korporasyon po na ito po ay mga kanseladong mga pogo. Pero sa aming document examination, exploitation sa loob ng Zunyuan, napakarami hong dokumento nagpapatunay na sila ay patuloy na nag-operate sa loob ng Baofu despite the fact that they were cancelled. Katulad po yung number 4, Skycall. Kung hindi kami nagkakamali, yan po'y kansilado ng PAGCOR as early as 2020 or 2021, no? But despite their cancellation, so many documents, including telephone bills in the name of Skycall, were found in Baofu dating up until 2023. So kung meron kang telephone bill up until 2023, your guess is as good as mine. Yung mga sasakyan din po ng Skycall, meron po tayong 6 na natagpuan sa loob ng Baofu. Kung hindi po sila nag-exist, kung sila po ay nag-cease ng operation, nag-cancela ng operasyon, bakit yung kanilang 6 na sasakyan ay nasa loob ng Baofu compound nung na-raid po natin? Next slide po. So Matanong lang, po, Doctor, yes, dahil nabanggit nyo na yung mga sasakyan. So, gaya ng nabanggit nyo, may several vehicles registered sa pangalan ng Skycall Technologies na hanap sa loob ng Baofu compound ng raid ninyo. So, well, batay sa research, no, ano ba yung relasyon ng Skycall Technologies at saka Baofu? at this point, we have nothing definite yet. But what we could say at this point is doon nila inilalagak yung kanilang mga sasakyan. So pwedeng napaka-social naman po ng kanilang parking area. Nasa mga villas po yung parking areas ng Skycall.
Please proceed. Yes, ma'am. So, ito nga po, dito ay medyo malaliman ang aming investigasyon sapagkat nakita po namin ito na merong koneksyon di umano ang kasalukuyang alkalde ng Bamban, si Mayor Guo, sapagkat nung 2020, nung siya po ay pribadong mamamayan pa lamang, she was the one who applied for the letter of no objection doon sa sangguniang bayan ng Bamban for 10 Hongsheng. May mga dokumento ho tayong nakita, kasalukuyang bahagi ng aming investigasyon na sa kabila ng pagkansela ng Hongsheng noong Pebrero nung nakaraang taon sapagkat na-raid po sila ng CIDG Central Luzon noong Pebrero ng 2023, patuloy po siyang nag-ooperate. In fact, may mga dokumento kaming nakita nakapangalan sa Hongsheng na sinisingil pa po siya ng kanilang mga PLDT, ng kanilang mga smart bills and so on and so forth up until November of 2023. Kung ikaw ay nakansilan noong Pebrero, bakit patuloy ka nag-ooperate hanggang nagbabayad ng mga bills up until 2023 November? Sino pong sinisingil, Hongsheng as a company o particular na tao? Si Mr. Walter Wong Long, nakapangalan sa kanya Hongsheng Gaming Corporation. Tuloy po natin. So ayan nga po, no? Some of the documents that we found are in the name of these companies po. Napakarami ho nating dokumento. Kahong-kahong dokumento po ang nakuha natin na bahagi ngayon ng ebidensya na magdidiin sa ilang mga korporasyon na di umano'y mga kanselado na. Pero bakit marami pa silang mga dokumento at mga utilities na sinisingil up until 2023 sa loob ng Baofu. Next po. So ito po yung ito po yung nakuha nating Certificate of Registration sa SEC ng Baofu ng Hongsheng Gaming tsaka ng Baofu Land Development. Next po. Pero pagdating po noong 2022, ayon nga po sa pahayag ng ating mayora, nag-divest na daw di umano siya doon sa mga korporasyon na nabanggit dyan. Kaya sa government information sheet po nila ng 2022, hindi na po natin makita ang pangalan ng butihing mayora dyan sa kanilang korporasyon na yan. Tuloy po. Pero up until June 2022 po, meron pa pong nakita kami mga dokumento ng paniningil sa nagngangalang isang Miss Alice Lial Guo na di umanong kumakatawan sa Baofu Land Development Corporation. Sinisingil po siya ng Arison. If I'm not mistaken, this is for housekeeping or maintenance company. Next po. So di umano ay nag-divest na sila mula dun sa kumpanya pero nagbabayad pa rin ng ilang mga billings. Yes, ma'am. Ng kumpanyang iyon din. Yes, Madam Chair. So ito po ang aming ikinagulat sapagkat noong 14th of March, kami po ay inabutan ng Tarelco ng isang notice na kami na ang compound ay nagkakautang ng kung hindi bababang 14 million po yata. So ilang milyong pagkakautang at nakapangalan po mismo kay Mayor Alice Guo ng Pandan, Bamban. So diyan na po kami nagsimulang maghukay nung nakita po namin ang dokumentong yan. At isa nga po sa produkto ng aming paghuhukay ay meron kaming nakitang isang sasakyan sa loob na nakapangalan sa isang nagngangalang Alice L. Guo na isang limited edition na Ford Expedition yata kung di ako nagkakamali. So ito pong may nakita rin po kami, ito naman po mga open cases, no? So maaring ito yung mga indikasyon ng hindi pagbabayad ng income tax return para sa ilang mga empleyado ng Hongsheng, ng Zunyuan at maging ng Baofu Land Development Corporation. Ang mas mainam po makasagot po niyan ay ang Bureau of Internal Revenue. Next po. Ito po ang mukha ng big boss nung Zunyuan, si Wang Jiang. Siya po ay mayroong 3 pasaporte
At ayon sa ating impormasyon na nanggaling sa Bureau of Immigration, hindi pa po nakakalabas ng Pilipinas si Wang Ziyang. Siya po ay may passport ng Cyprus, may passport ng mainland China, at may passport po ng St. Kitts. At siya po ay fugitive. Meron pong ibinigay na warrant of arrest sa Bureau of Immigration sa PAOK, ang People's Republic of China, para kay Mr. Wang Ziyang. Initially po, sa pakikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matunton sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter sa pag-iikot para makatakas. Tinignan ko kasi itong incorporation papers ninyo, and then meron isang Wang Ziyang, one of the incorporators na interestingly Cypriot, no? From Cyprus, no? Yung incorporation papers kanina. No, so na-curious ako kasi Chinese sounding name pero Cypriot yung kanyang nationality, no? Saan ba yun? There. Yan. So one of your partners is Wang Ziyang, na Cypriot yung kanyang nationality. And I saw kanina in the presentation ng PAOK, si Wang Ziyang is a fugitive. Now, can we flash that yung sa PAOK? Yan. No? Na sabi rin kanina ni Dr. Casio is also, hawak niya is 4 na passport. Isa dyan is 3 passports. Isa dyan is a Cyprus passport, no? So in other words, yung partner mo is a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Oo. Ngayon ko lang po nakita kanina po sa screen. Okay. But this puts you in direct link and direct business, doing business with a fugitive. Your Honor, hindi ko po alam na fugitive po siya. Okay. Ngayon ma'am, may ipa-flash po akong helicopter RP-C1902 na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. So may chopper kayong ibang kulay. Your Honor, opo, pero naibenta ko na po. Anong kulay nung chopper ninyo? Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta? Binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po ng British company? Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po, ipoprovide ko po. Alright. Opo. So intayin po namin yon during this hearing. Actually, now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper nyo na ibinenta nyo sa British company. Mukhang metallic, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe? Opo. Ito po ba ang chopper nyo? Your Honor, black po siya. Yes. Itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper nyo? Kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper nyo dati? Opo, Your Honor, yan po yung chopper ko po dati. Akala ko po, sabi nyo kanina, lalo na ngayon post-COVID, mababa ang kita sa hog racing kasi unstable, fluctuating ang prices dahil sa African swine flu. Pero nakabili kayo noon ng chopper? Opo, Your Honor, before pandemic po. So anong taon nyo ibinili yung dati yung chopper? Kung maalala ko po, Your Honor, bago po 2018 po. So mga 2017. Baka mga 2018, 2019 po. To-double check ko po sa record ko po dati po, Your Alright, Honor. salamat. At kailan nyo binenta sa British company? Recently lang po. Anong taon po? This year po. 2024. Opo.